Shoutout pala sa Vergara Family Saragossa, Balumbon, Mayamo, Nueva Ecija, mabuhay kayo mga idol. At shoutout din pala sa mga bago nating subscribers, mahal ko kayong lahat at maraming salamat sa inyong mga suporta. Sa mga sumunod na pangyayari, ang tunog baboy pala na naririnig ni Taekyang kanina ay ang mga orc. Kung saan sumusugod ito sa bida para siya ay kanilang saktan. At sa likuran naman ni Taekyang ay mayroon ding orc na nakabantay para siya ay atakihin nito sa likod. Sa puntong yun, tatlong mga halimaw na orc ang sabay-sabay na umatake sa bida. At dito ay makikita na napapalibutan na si Taekyang ng maraming orc sa kanyang paligid. Ilang saglit, mayroong isang maliwanag na ilaw ang siyang bumungad sa kanilang harapan. Kung saan ang bida ay nagawa niyang pagpira-pirasuhin ang mga halimaw na umatake sa kanyang tinatayuan. Dito ay makikita na nakangiti si Taekyang habang pinupunit niya ang tatlong orc na umatake sa kanya. At sa isang mabilis na galaw ay nagpatuloy ang bida sa pagpatay ng mga natitirang orc sa kanyang paligid, at dito ay kanyang pinagtutusok ang mga ito ng kanyang matulis na sibat. Siya ay mabilis na tumalon sa isang orc at ibinaon nito ang kanyang sibat sa loob ng kanyang bunganga. Habang siya ay pinagmamasdan ni Myunghon at ng team leader ng Star Guild na si Donghyuk, siya ay labis na pabilib kay Taekyang. Samantala, pinaghahampas siya ni Myunghon sa likod at sinasabihan si Donghyuk na hindi raw ito ang oras para siya ay humanga kay Taekyang. Kaagad namang humingi siya ng tawad sa kanyang bossing dahil hindi niya daw namamalayan ang kanyang sinasabi. Pero nagtataka rin siya kung bakit magaling na kaagad si Taekyang. Kaya't napawika na lamang siya dito na si Taekyang daw ay isang hindi normal na A-rank na rookie. Pero si Myunghon ay tila naiinis sa bida. Napansin rin ni Donghyuk na wala siyang suot na anumang mahiwagang kagamitan. Kaya't kailangan din nilang kilalanin na matindi ang tapang niya para harapin ang ganoong karaming orc nang wala ang mga yon. Wika pa niya na siya rin daw ay isang A-rank na hunter, pero kung may magsasabi daw sa kanya na gawin ang parehong ginawa ni Taekyang, ay malamang hindi niya matitiyak kung magagawa niya ang bagay na yon. Natahimik naman si Myunghon matapos sambitin ito sa kanya. Dito ay kanyang iniisip na mukhang tama ang sinabi ni Donghyuk sa kanya. Sinabi rin niya noong kanina lang ay nagawa daw humarap ni Taekyang sa mga goblins sa isang simpleng F-rank na gate. At doon ay kakasimula niya lang ma-awaken bilang isang A-rank na hunter. At ngayon naman daw ay nilalampaso niya ang 50 B-rank na orc ng mag-isa. Kaya tinanong niya ang kanyang sarili kung paano ito naging posible. At dito ay tumatak sa isip niya kung sino daw ba talaga ang hinayupak na si Jin Taekyang. Dito ay bumalik ang eksena kani-kanina lang, kung saan pinagtatawanan niya si Taekyang nang banggitin ito sa harap niya na nakarinig siya ng boses ng baboy. Pero sinagot niya lamang si Taekyang na posibleng kinakabahan lamang siya dahil ito raw ay isang A-rank na gate. Dahil wika pa niya na kung mayroon talaga siya naririnig, ay malamang na mas mauna niya dapat na marinig ang bagay na yon. Siya rin ay pinagsabihan ni Myunghon na maganda raw na maging maingat, pero huwag siya daw masyadong magpaka-stress dito. Inihayag rin niya na gumagamit naman sila ng detection magic para masiguro ang seguridad. Ngunit inihayag ni Taekyang na mayroon siyang nararamdaman doon sa bahaging timog silangan na may 30 metro ang layo. Dito ay tinuturo ni Taekyang mula sa liblib na lugar ng gubat kung saan naririnig niya ang tunog na yon. Pero kinontra naman ito ni Myunghon kung ano raw ang kanyang pinagsasabi. Sa puntong yon, bigla na lamang mayroong lumabas na isang orc sa isang sulok ng damuhan. Kung saan inihayag ng bida na mayroon daw halos 47 orcs ang nandoon sa bahaging lugar na yon. Dito ay kanyang tinanong si Myunghon kung maaari ba na siya na lang muna ang bahala sa mga ito ngayon. Iniisip ni Taekyang kung magkano kaya ang experience points na ibibigay ng orc sa kanya. Sa oras din na yon ay tumahimik na lamang si Myunghon at nagulat sa kanyang natuklasan sa bida. Bumalik sa kasalukuyang eksena, kung saan nagawang banggitin muli ni Donghyuk kay Myunghon na nagawa daw malaman ni Taekyang ang presensya ng mga orc. At si Taekyang din daw ay mayroong pambihirang abilidad sa pakikipaglaban. Pero ang kanyang pinagtataka daw ay kung bakit pinapanood lang siya ng kanyang mga kasamahan habang nanatili silang kalmado sa sitwasyon na yon. Dito ay sinusubukan niyang kausapin si Myunghon, pero tila bad trip yata si bossing niya kaya't pinagalitan siya nito at pinatahimik. Wika pa niya na ayaw niya daw marinig ang mga walang kwentang sinasambit ng kanyang bibig. Ngunit siya ay nag-aalala sa mga nangyayari kaya't sinubukan niyang ibigay sana ang kanyang opinyon kay Myunghon. Sa puntong yon,
Nakaramdam ng pagkabuwisit at inis si Myung-hun sa kanyang bukang bibig. Kung saan nanlilisik ang kanyang mga mata at pinagmumura si Dong-hyuk, wika niyang tanong kay Dong-hyuk kung iniisip ba niya na mas malakas si Taekyang kaysa sa kanya, at kung yun din ba ang plano niyang sabihin sa kanya. Kaagad namang nagpaliwanag si Dong-hyuk sa kanyang bossing at sinambit na hindi raw ito ang kanyang ibig sabihin. Wikang tanong ni Myung-hun kung sa tingin ba niya ay ang pag-aaral ng aura ay parang pag-aaral lang ng isang laro. Dagdag pa niya kay Dong-hyuk na kinapkup siya nito noong walang-wala pa siya, kung saan hinasa siya nito para maabot niya ang kanyang kinatatayuan. Kaya't tinatanong niya si Dong-hyuk kung paano siya naglakas loob na hamakin siya nito. Tinanong rin niya ito kung iniisip ba niya na walang halaga ang mga ranker na tulad niya. Tumugon ng maamong boses si Dong-hyuk nang hindi raw, at siya ay napayuko na nga lang sa harap ni Myung-hun matapos pag-alitan. Dito ay kanyang iniisip na dapat talaga ayusin ni Myung-hun ang kanyang mga pananaw sa buhay. Sapagkat inilakad niya lamang ang titulo bilang isang ranker gamit ang kasakatang nakuha niya dati bilang isang celebrity. Iniisip din niya na hindi naman sila ganoon kalayo noong una silang magkita. Ilang saglit, ay bigla na lamang tinapik ni Myung-hun ang pisngi ni Dong-hyuk. Kung saan inihayag niya sa kanya na dapat silang mag-focus, at kung sila daw ay pumalpak sa gagawin nila ay paniguradong katapusan na nila. Dito ay pinapaalala niya kay Dong-hyuk na makinig siya ng mabuti sa kanyang mga sasabihin, kung saan inihayag niya sa kanya na magdala siya ng 5 o 6 na miyembro ng guild nila para hanapin ang boss monster. At kung hindi nila ito mahanap ay magdala na lang siya ng ilang wyvern dito. Pero pinapasigurado niya kay Dong-hyuk na hindi ang berdeng wyverns ang kanyang dadalhin. Sapagkat gusto niya raw ng mas malalaki at mas malalakas na halimaw. Wika niyang tanong kung naiintindihan ba niya ang kanyang sinabi. Sagot naman ni Dong-hyuk na oo raw. Matapos niyang utusan si Dong-hyuk ay agad na umalis ito sa kanyang harapan kung saan siya ay naiwan dito at nagmamasid sa pakikipaglaban ni Taekyang sa mga orcs. Kung saan iniisip pa din niya na hindi basta-basta sumikat si Taekyang dahil lang sa swerte. At sa kanyang galit sa bida ay agad niyang pinag-isipan ito ng masama. Kung saan siya daw ang tipo ng tao na karapat-dapat na mamatay sa gates matapos tumanggi sa kanyang mga alok. Sinabi din niya na si Taekyang daw ay isang mapagpakitang tao lamang. Dito ay makikita natin na pinatay na nga ni Taekyang ang panghuling orc na natira. At habang nakamasid si Myung-hun, ay agad niyang sinabi sa kanyang sarili na sisiguraduhin niya raw na pagsisisihan ni Taekyang ang kanyang naging desisyon noon. Kaagad namang lumapit si Hyuk-jun at tinapik ang kanyang likod matapos patayin ni Taekyang ang lahat ng mga orc. Wika pa niya sa bida na napakaastig daw ng kanyang ginawa. At sabi pa nga niya kay Taekyang na siya daw talaga ay kahanga-hanga dahil nagawa niya daw matalo ang 50 orcs ng mag-isa. Dagdag pa niya na siya na daw ata talaga ang pinakamagaling na hunter sa buong mundo. Samantala ayaw naman ni Taekyang ang mga ganitong papuri sa kanya at pinagsisipa sa tiyan si Hyuk-jun. Lumapit rin si Leader Choi para ipahayag sa bida na ang ginawa niya daw ay sobrang nakakahanga. At tanong din ni Choi Min-woo sa bida kung mayroon daw bang masakit sa kanya. Pero kaagad namang napahinto si Leader Choi matapos mapansin ang sinusuot na necklace ni Hyuk-jun sa kanyang leeg. Kung saan tinanong niya si Hyuk-jun kung ito raw ba ay ang kwintas ng Yetes. Tumugon naman si Hyuk-jun na tama daw siya sa kanyang sinabi. Samantala iniisip ni Miss Song na heto na naman daw ngayon si Choi Min-woo kung saan palaging nabibighani sa mga espesyal na kagamitan. Wika pa ni Choi Min-woo na ito raw ay isang bagay na bihirang binibenta ng mga tao. Kaya't tanong niya kay Hyuk-jun kung saan niya raw nakuha ito. Kaagad namang inihagis ni Hyuk-jun ang kwintas patungo kay Taekyang, at sinambit niya kay Leader Choi na hindi raw ito sa kanya, sapagkat pinahiram lamang ito ni Taekyang. Dahil dito, siya ay nakatingin sa bida ng may pananakot at tinawag ang pangalan ni Taekyang. At sa kabilang banda, ay agad namang sinabi ni Taekyang na yun daw ay pinahiram lang din sa kanya ni Myung-hun. Dagdag pa niya na siya raw ay kumalma na muna. Bigla namang napakalma si Choi Min-woo matapos sambitin ito ni Taekyang. Napaahem naman si Choi Min-woo sa bida, kung saan tinatanong niya ito kung okay lang daw ba na tingnan niya ang bagay na ito. Tumugon naman ang bida sa kanya na malaya siya raw na tumingin dito. Dito ay iniabot ni Taekyang ang kwintas ng Yetes kay Leader Choi, at biglang nasagi sa isip ni Taekyang na hindi niya pa daw ito nakikita ang detalye ng kwintas. Dagdag pa niya na hindi naman daw masama kung susuriin niya ang laman na impormasyon ng kwintas na ito.
Kaya't agarang tiningnan ni Taekyang ang detalye ng kwintas na ito sa kanyang sistema, samantala mabilis na kinuha ni Leader Choi ang kwintas sa kamay ni Taekyang. Nang basahin ni Taekyang ang buong detalye ng kwintas ay agaran siyang nagulat dito. Matapos masuri ni Leader Choi ang kwintas ay agad namumula ang kanyang noo dahil sa pagkainis. Kaya't tinanong siya ni Hyukjun kung mayroon daw bang problema ukol dito. Samantala binibigkas ni Leader Choi na ang kwintas daw na ito ay napakasobrang laki. Sa susunod na galaw, ay agad siyang nagpakita ng mala-obsessive niyang ekspresyon, at ang sabi pa niya na ang problema daw ay ang supply ng kwintas na yun ay limitado lang kaya't sobrang hirap daw bumili ng kwintas na ito. Wika pa niya na totoo raw na isa itong problema na dapat batikyusin ng buong mundo dahil sa pagiging mahirap nito na makuha. Tuwang-tuwa na inilarawan ni Leader Choi sa kanyang mga kasamahan ang hitsura ng kwintas na yon. Kung saan sinasabi niya na ang artistikong kagandahan na makikita sa yelong haligi nito ay napakasulit. At ang mahiwagang kakayahan na nagbibigay daan sa isang tao na magkaroon ng malamig na enerhiya ng nyebe ay kahanga-hanga daw. Dito ay makikitang natameme na lang ang tatlo dahil nagsimula na naman si Leader Choi sa kanyang pagiging adik sa kagamitan. Kaagad naman siya lumingon sa bida para tanungin kung sumasang-ayon ba siya sa kanya. Pero bigla na lamang hindi nakasagot kaagad si Taekyang mula sa kanyang tanong. Kung saan siya ay tumitig sa direksyong bahagi ng tinatayuan ni Myunghon. At habang siya ay nakatitig kay Myunghon, ay kasabay rin dito na tumitig si Myunghon sa kanya mula sa malayo. Pero sa puntong yon ay mayroong natuklasan si Taekyang sa detalye na ibinigay ng sistema sa kanya. Habang naka-thumbs up at nakangiti si Myunghon sa kanya, ay binasa ulit ni Taekyang ang detalye sa sistema. Dito ay sinabi na ang kwintas ng Yetes ay isang accessory na ginagamit para sa pag-activate ng Snowfield's Wind. At sa huling dalawang detalye nito ay inilahad na ito raw ay talagang isang kadena na nagpapatunay na sila daw ay dating mga alipin at pagkain ng lahi ng mga dragon. At kung sino daw ang may suot ng kwintas na yon ay pupuntiryahin ng mga dragon na halimaw kahit sino pa man ito. Dito ay sinambit ni Taekyang na siya din daw ay nagagalit, at sa loob ng pag-iisip niya na ang pagbibigay daw ni Myunghon sa kanya ng kwintas ay nagpapatunay na siya ay may masamang balak simula noong una pa lang sila nagkita. Nagtataka rin si Taekyang kung bakit daw kaya nagawa yun ni Myunghon sa kanya. Matapos nito, ay agad nagpatuloy ang mga pangkat ni Myunghon sa pakikipaglaban sa mga bagong halimaw na troll. Kung saan hinaharap nila ang sandamakmak na mga halimaw na trolls, at dito ay pinagtutulungan na harapin ng mga tankers at mage ang mga halimaw. Sa kanilang mga diskarte at galaw sa pakikipaglaban ay nagawa nilang putulin ang iba't ibang parte ng katawan ng mga trolls. Pero matapos mahiwa ng isang mandirigma ang kamay ng trolls, ay agad niyang napansin na bumabalik sa anyo o gumagaling ang kanyang mga sugat at hiwa. Sa puntong yon, siya ay inatake ng troll pero nagawa niya namang sanggahin ang kanyang pag-atake. Kaya't ang ginawa ng isang mandirigma ay hiniwa nito ang ulo ng troll para tuluyang tapusin ang buhay nito. Dito ay kanyang pinapaalala sa kanyang mga kasamahan na targetin nila ang ulo o puso dahil sa pambihirang taglay na kayang magpagaling ng mga sugat ang mga troll. Pero pinaalalahanan rin niya ang mga ito na hindi pa dito nagtatapos, sapagkat kailangan rin nilang sunugin o patigasin sa yelo ang mga ulo nito para tuluyang tapusin ang mga halimaw. Kaagad namang inihayag ng magician na ang Team 3 daw ay nagawa ng ma-clear. Kaagad na pinapaalala rin ng isang lalaki na tulungan nila ang kabilang pangkat, sapagkat ang mga halimaw na nandoon ay gumagaling sa kanilang mga sugat. Kasabay nito, patuloy na ginagawa nila ang mga tamang proseso sa pagpatay ng mga troll para hindi na muli silang mabuhay pa. Matapos ang ilang minuto ay nagawa na nilang matapos sa pakikipaglaban sa mga troll. Kung saan ang mga pangkat ni Myunghon ay nangongolekta na ng mga kagamitan at dugo ng mga halimaw. Habang ang ibang mga mage naman ay patuloy sa panununog ng ulo ng mga halimaw. Matapos ang lahat, ay nagawa rin magpahinga ng iba sa pakikipaglaban at ang iba naman ay nag-uusap-usap sa mga nangyari sa kanila. Nagmumura naman si Myunghon habang nakatakip ng kanyang ilong na napakabaho raw ng mga halimaw na ito, kaya't muli niyang sinambit ang kanyang paalala kanina na dapat daw ibabad nila sa yelo ang mga katawan ng trolls na ito kung maaari. Sa kabilang banda, siya ay napansin ni Taekyang at sinabi sa kanyang sarili na napakasama raw ng ugali ni Myunghon. Kaya't iniisip niya na peke talaga ang personalidad ni Myunghon na pinapakita dati sa telebisyon.
Sapagkat habang mas nakikilala niya si Myung-hun ay mas lalo lang daw siya nakakadismaya sa kanyang paningin. Ilang sandali nito ay agad na lumipat ang pansin ng lahat kung saan naririnig nila na sumisigaw ang team leader ni Myung-hun. Kung saan siya ay nababalisa at mabilis na tumatakbo patungo kay Myung-hun. Kaagad na nilapitan ni Myung-hun si Dong-hyuk upang tanungin kung ano ang nangyari, tinatanong rin niya sa kanya kung nasaan daw ang iba niyang mga kasamahan. Dito ay may bahid siya ng mga dugo sa kanyang mga kamay, kung saan lumuluhod at nanginginig na inihayag niya kay Myung-hun na silang lahat raw ay napatay ng isang halimaw. Isinalaysay rin niya na nakita raw nila ang isang wyvern at papalapit na sana sila gamit ang stealth magic at halos narating na raw nila ito, pero sa kasamaang palad ay bigla na lang raw naamoy sila ng wyvern. Sumigaw si Myung-hun kung ano daw nakagaguhan ang sinasabi niya at paano daw magagawang mapansin sila ng isang wyvern kung gumagamit sila ng magic stealth. Tinatanong rin niya kung paano daw nila hindi magawang mapatay ang isang wyvern samantalang sila daw ay binubuo ng isang A-rank na hunter at 6 na B-rank na hunter. Dito ay nauutal na sinasabi ni Dong-hyuk na ang wyvern daw na nakasagupa nila ay isang named. Naiinis na nagtanong si Myung-hun kay Dong-hyuk kung ano daw ang pinagsasabi niya, at sabi niya nga din kay Dong-hyuk na magsalita daw siya ng maayos at mas klaro. Natataranta na sumagot si Dong-hyuk na ang wyvern daw na yon ay ka-level ng isang named monster. Kung saan siya ay takot na sinambit na ang lugar raw na ito ay isang variation gate. Lumipat ang eksena kung saan inilarawan dito na pagkatapos raw ng mga karanasan ng sangkatauhan sa kamatayan, at pagkawasak pagkatapos ng dakilang kalamidad ay inuri nila ang mga halimaw at binigyan sila ng ranggo. Kaya't batay sa ranggo ng mga halimaw na naninirahan sa isang gate, ibinibigay nila ang kaukulang ranggo sa gate na iyon. Pero kahit ano paman ay mayroong hindi inaasahan na pangyayari at ang tawag sa pangyayari na yun sa loob ng isang gate ay tinatawag na variation gate. Kung saan ang variation gate ay ang pagpunta ng isang D-rank na halimaw sa isang F-rank na gate o paglitaw ng B-rank na halimaw sa D-rank na gate. At para sa mga sangkatauhan, ang mga gate ay nanatili pa rin isang malaking misteryo dahil ang paglitaw daw ng mga malalakas na halimaw sa mahihinang gate ay hindi alam ng sangkatauhan kung kailan ito mangyayari. At ang mga halimaw na ito ay laging lumalabas sa mahihinang gate at tinawag silang mga rare monsters, kung saan ang mga pambihirang halimaw na ito ay mayroong hindi masukat ang kanilang lakas kaya't hindi matukoy ang kanilang mga ranggo. Dahil ang mga halimaw na ito ay nagpapakita lamang sa mga variation na gate. At dito ay tinatawag sila na named monsters. Bumalik sa totoong eksena, kung saan sinunggaban ni Myung-hun ang damit ni Dong-hyuk at sinasabi na ang kanyang bukang bibig raw ay walang kakwenta-kwenta. Dito ay galit niyang tinatanong kung paano ang isang named monsters ay bigla na lamang magpapakita sa lugar na ito. Pero nababalisa na inihayag ni Dong-hyuk na ito raw ang totoo, sapagkat kitang-kita raw mismo ng kanyang dalawang mata ang halimaw na yon. Wika pa niya na ang halimaw na yon ay nasa ibang antas kumpara sa mga ibang wyvern na hinarap nila. Kaya't sinabi niya kay Myung-hun na kailangan na raw nilang tumakbo ngayon din, pero si Myung-hun ay ayaw maniwala at pinapatahimik siya. Matapos ang matinding galit ni Myung-hun ay kaagad na nakiusap si Choi Min-woo sa kanya na kumalma siya muna. Dito ay sinabi ni Choi Min-woo na ang pag-address sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ay ang pangunahing prioridad nila. Samantala iginigiit ni Myung-hun na hindi niya daw kayang kumalma sa ganitong sitwasyon. Tumugon naman si Choi Min-woo na hinihiling niya lang daw na kumalma siya at harapin ang realidad. At sa kabutihang palad raw ay hindi pa huli ang lahat para umatras sila ngayon. Wika pa ni Choi Min-woo na kung susundan din daw nila kung saan sila dumaan kanina ay paniguradong makakabalik sila sa may gubat malapit sa labasan sa loob ng isang oras. Sapagkat kung makikipaglaban daw sila sa halimaw na yun sa disyertong ito ay malabo na manalo sila doon. Galit na tumugon si Myung-hun kay Choi Min-woo na kung sa tingin daw ba niya ay hindi niya alam yon. Wika niya na mas mabuti pa daw na huwag na siyang makialam sa desisyon na ginagawa niya sa guild niya. Nanghihinayang naman si Choi Min-woo sapagkat hindi niya akalain na pag-iisipan lang siya ni Myung-hun bilang isang taong nakikialam lang. Dito ay galit na inihayag ni Myung-hun kung ano daw ang sinasabi niyang nakakahinayang. At hindi daw porket na sinabi niya na isa itong kolaborasyon ng kanilang guild ay iisipin na niya na magkatulad na sila ng antas. Dito ay kanyang minura si Choi Min-woo at sinambit na sayang lang daw ang laway niya kung kakausapin pa niya sila. Dagdag pa niya na lubayan niya na daw na utusan siya sa mga gagawin niya dahil sobrang bad trip na siya ngayon.
Sa kabilang banda ay dismayang-dismaya si Taekyang sa pinapakitang ugali ni Myunghon at talagang lalabas daw talaga ang tunay na kulay ng isang tao kapag sila ay naharap sa mahirap na sitwasyon. Wika pa ni Taekyang na hindi siya makapaniwala na inidolo niya ang hinayupak na si Myunghon. Pagkatapos nito, tinanong ni Taekyang si Myunghon na kung ibig raw ba niyang sabihin ay lalaban na nila ang named monster na yon. Lumingon naman si Myunghon sa bida at nagtanong kung ano ang kanyang pinagsasabi. Dito ay sinasabi ni Taekyang na kung hindi daw siya lalaban sa halimaw na yon ay tumahimik na lang siya at dalhin niya ang mga miyembro ng guild niya sa entrance ng gate. Kasabay nito, inilabas ni Taekyang ang kwintas na ibinigay ni Myunghon sa kanya. Wika niya na umalis na sila habang andito pa raw ang necklace niya sa kanya. Dagdag pa ng bida kung gusto ba niyang hawakan niya ito. Dito ay kitang-kita ang gulat sa kanyang mga mata matapos ipakita ni Taekyang ang kanyang kwintas. Kaya tinanong siya ng bida kung bakit siya ngayon naso sorpresa dito. Wika pa ng bida na kung iniisip ba niya na hindi niya mauunawaan ang lahat ng kanyang balak sa pagbigay ng kwintas na yun sa kanya. Dito ay minumura niya si Taekyang na siya raw ay napakabastardong bata, dagdag pa niya sa kanyang isip kung paano raw nagawang malaman ito ni Taekyang. Sa puntong yun, naninindak na tinawag ni Taekyang ang kanyang pangalan. Kung saan pinapaalala niya kay Myunghon na kahit ano pa daw ang balak niyang gawin ay ipagsasawalang bahala niya ito ngayon. Pero kung susubukan niya daw ulit na gawin yun ay mag-isip-isip na siya ngayon. Dito ay binigyan siya ng nakakatakot na tingin ni Taekyang at binalaan na huwag na niyang ipapakita ang kanyang mga pangil muli sa kanya. Dagdag pa niya kung naiintindihan ba niya ang kanyang sinasabi. Samantala, hindi na nagawang makasagot ni Myunghon dahil sa pananakot na ginawa ng bida. Kung saan siya ay napa-atres ng bahagya dahil sa ginawa ni Taekyang. Nababalisa na iniisip ni Myunghon kung ano daw ba klaseng nakakatakot na banta ang kanyang nakita kanina kay Taekyang. Nagtanong si Taekyang kung bakit daw nandito pa siya ngayon, wika niya na tapos na siya sa pakikipag-usap sa kanya. At dito ay tinatakwil siya ng bida na umalis na siya. Dagdag pa ni Taekyang na siya raw ay isang talunan. Iniisip ni Myunghon kung paano siya naglakas loob na pagsabihan siya ng mga ganitong bagay, at habang tinitigan niya ang sandata niya sa gilid, ay napagtanto niya na mas mabuti na huwag na siyang makipag-away sa kanila. Kung saan siya ay tuluyan ng umalis sa harapan nila. Kaagad na tinanong ng isang lalaki kung paano daw ang kanilang Team 1 leader na si Dong Hyuk, wika ng isa niyang kasamahan na hayaan na daw siya na mag-isa dyan at iwan na nila siya. Habang siya ay galit na paalis, iniisip niya na mas mabuti raw na magpaurong na muna siya sa ngayon. Sapagkat papatayin rin naman daw silang lahat ng halimaw na tinatawag na named monster, dagdag pa niya sa kanyang isip na silang lahat raw ay mga kupal na hangal. Habang siya ay paalis, nagbigay pa siya ng tagubilin sa kanyang mga kasamahan na siguraduhin daw nila na makukuha nila ang lahat ng magic crystals. Dagdag pa niya na sila raw ay babalik sa entrance ng gate ng kasing bilis ng maaari. Samantala ay nanginginig pa rin si Dong Hyuk dahil sa trauma na kanyang tinamo. Iniisip ni Taekyang na napakasayang daw dahil hindi siya nilabanan ni Myunghon, at kung nangyari daw yun ay panigurado daw na magsisisi ang hinayupak na si Myunghon sa paglaban niya sa kanya. At nasagi sa isip ni Taekyang ang nangyaring insidente kay Myunghon 8 taon na ang nakakaraan at mukhang yun din daw ay nakakahinala. Sapagkat ginawa rin niya siguro ang mga ganitong bagay na ginawa niya sa kanya. Pero dahil patuloy pa din si Dong Hyuk sa pagiging balisa at panginginig ay agad siyang napansin ni Taekyang, kung saan siya ay nagtataka kung bakit daw kaya ganun ang kinikilos ng lalaking ito. At dito ay sinabi nga ni Master Kim kay Taekyang na mukhang ang lalaki daw na yun ay naapektuhan ng takot na dulot ng halimaw. Kaagad namang tinanong ni Taekyang kung bakit daw natatakot ang isang A-rank hunter sa isang halimaw. Tumugon naman si Master Kim na ang ranggo daw ng isang hunter ay sukatan lamang ng lakas, pero ang mentalidad daw ng isang tao ay hindi nasusukat sa ranggo bilang isang hunter. Habang nakikinig ang bida sa kanya ay inihayag ni Master Kim na dalawa lang daw ang posibilidad kung bakit ganun ang lalaking iyon. At ang una daw dito ay posible na ang lalaking iyon ay mayroong mahinang mentalidad, at ang pangalawa daw ay baka ang named monster na sinasabi ng lalaki na iyon ay sobrang lakas. Habang papalapit si Taekyang sa kanya, ay sinambit niya sa kanyang isip na sana daw ang halimaw na kanyang nakita ay ang halimaw dati na pumatay sa kanyang kasamahan. Sa susunod na minuto ay agad narinig ng lalaki na tinatawag siya ni Taekyang. Kung saan siya ay patuloy na nababalisa na tinatanong si Taekyang kung mayroon daw wyvern sa paligid nila.
Wika ng bida na wala daw dito ang wyvern sa paligid nila, kaya't agaran niyang tanong kay Dong Hyuk kung naaalala pa ba daw siya nito. Dito ay tinatanong siya ng bida kung ano daw ang nangyari sa kanya at bakit daw mag-isa na lang siyang tumakbo na parang hibang. Tumahimik na lamang si Dong Hyuk nang naaalala niya ang nangyari sa kanya kanina. Pagkatapos ay bigla na lamang siya nagwawala sa kanyang sarili at humihingi ng pasensya sa bida, wika pa niya na wala na siyang mapagpipilian ng mga oras na yun kaya tumakas siya ng mag-isa. Nang marinig ito ni Taekyang siya ay agara na tumahimik ng sandali. Iniisip ni Taekyang na hindi niya daw masisisi si Dong Hyuk na siya ay tumakas ng mag-isa para iligtas ang buhay niya. At muling nang sabi ni Dong Hyuk na sinusubukan daw nila ang wyvern na yun na lapitan pero bigla daw silang nakita ng wyvern na yun at winasiwas nito ang itim niyang pakpak sa kanila. At nang marinig yun ni Taekyang ay agad niyang tinanong si Dong Hyuk na kung ang wyvern din daw ba na yun ay ang boss monster sa gate na yun. Tinanong rin ng bida kung ano daw ang itsura ng halimaw na yun. Natatakot na tumugon si Dong Hyuk na hindi raw yun, sapagkat ang halimaw na yun ay naiiba sa lahat. Dito ay nanginginig niyang sinasabi kay Taekyang na ang halimaw daw na yun ay sobrang laki kumpara sa mga nakita niyang itim na wyvern. At ang wyvern daw na yun ay malahalimaw daw talaga ang lakas. Sa seryosong pagmumukha ng bida, iniisip niya na mukhang ang wyvern daw na sinasabi ni Dong Hyuk ay ang wyvern na pumaslang sa mga kasamahan niya dati 3 taon na ang nakakalipas. Dito ay sinasabi ni Taekyang na pagkatapos raw ng insidente sa Variation Gate ay mayroong isang pangkat ng mga investigador na pumunta sa gate upang alamin kung ano ang nangyari. Ngunit ang wyvern daw na yun ay nawala na, kaya't napagpasyahan daw ng mga investigador na yun na ang Black Wyvern na pumatay sa kanyang kasamahan ay hindi gaanong naiiba sa karaniwang Black Wyvern na nakikita nila. Iniisip din ni Taekyang na kung nasaan na kaya ang halimaw na ito, at kung ito raw ba ay nagawa ng patayin ng ibang mga hunter. Dinadalangin rin ni Taekyang na balang araw ay makakamit rin niya ang kanyang paghihiganti sa halimaw na yon. Pero kahit anuman daw ang mangyari ay mukhang hindi raw ito ang araw na yon. Kaya't napag-isipan ni Taekyang na mukhang hindi talaga ang Black Wyvern na iyon ang kanyang tinutukoy. Dahil dito, tumalikod si Taekyang sa kanyang harapan para sana umalis na, pero bigla na lamang sinambit ni Dong Hyuk na ang Black Wyvern daw na iyon ay mayroong lamang isang mata. Dahil dito, nabigla si Taekyang at napahinto kung saan tinanong niya si Dong Hyuk kung ano daw ulit ang kanyang sinabi. Dito ay inilarawan ni Dong Hyuk na ang itim na wyvern daw na yon ay mayroon isang mata, dahil ang kabilang mata niya daw ay wala na dahil parang ito daw ay tinusok noon. Pagkatapos ng mga pagsasalaysay ni Dong Hyuk, ay agad na pumasok muli sa alaala ni Taekyang ang itim na wyvern na yon. Kung saan ito ay hindi peren mawala-wala sa kanyang isip ang totoong itsura nito. At dito ay bakas sa kanyang pag-iisip ang sugat na natamo ng wyvern na yun sa kanyang kaliwang mata. Dito ay naiiwan pa rin sa isip ni Taekyang ang sigaw ng malaking halimaw na yun na siyang pumaslang sa kanyang mga kasamahan. Matapos nito, ay agad napansin ni Taekyang mula sa malayo ang pumapalapit na Black Wyvern sa kanilang kinaroroonan, samantala naman si Dong Hyuk ay takot na takot sa wyvern at nagtatangka ng umalis sa kanyang pwesto. Sa puntong yun, sumisigaw ang Black Wyvern habang ito ay lumilipad pasugad sa kanila ni Taekyang. Sa malaseryosong tingin at tindig ng bida, ay agaran niyang sinambit na mukhang naaalala pa din siya ng halimaw na ito. Galit na iniwika ng bida na nagagalak siyang muli na makita ang pesteng yawa at walang kwentang butiking halimaw na tulad niya.